Malaki at malawak ang bahay ni Makaraig kung saan nagtipon-dipon ang mga estudyanteng kasama sa grupo na naghahangad na mapatayo ang akademya sa wikang Kastila. Unti-unting dumating ang mga kilalang mag-aaral. Si Sandoval ang estudyanteng magaling bumigkas. Si Isagani ang makata. Si Pekson na puro pag-aalinlangan lamang. At si Palaes, anak ng isang Kastilang mangangalakal. Hinihintay na lamang nila si Makaraig upang ibalita sa kanila ang tungkol sa akademya. Sinisigurado kong magtatagumpay ang ating panukala. Dahil isa ako sa nagtatag nito at siyang bumuo ng kilusan na ito. Huwag ka nang umasa, Palaes, na magiging positibo ang resulta ng petisyon na ito. Aba, kung sakaling magtatagumpay ang ating petisyon, huwag niyo akong isangkot dyan. Napaka-negatibo ng iyong pag-iisip, Pekson. Alam kong makaprayle ang Kapitan General, ngunit wala siyang pagkukuro-kuro. Wala akong ibig sabihin, Sandoval. Naniniwala talaga ako na may sariling pagkakuro-kuro ang general. Hindi biro ang mga bagay na ito. Ito ay seryosong bagay, subalit anuman ang mangyaring basehan upang tanggihan ang pagtatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Dahil magiging gabi ang oras ng klase, makakasira sa kagandaang asal ng mag-aaral. Laban ito sa integridad ng universidad. Laban? Ang universidad ay may obligasyon na tugunan ng pangangailangan ng mga estudyante. Ang universidad ba isang konstitusyon? Ano bang matututunan nila? Hinay-hinay lang, mga Ginoo. Hindi ako makaprayle. Ngunit iyon ang pinapakita mo. Ayan ka na naman. Puro na lamang negatibo. Huwag tayo mawalan ng pag-asa dahil ang pagtitipon na ito ay dahil papalam ni Makaraig ang ating tagumpay. Pagpatuloy natin ito, mga Ginoo. At ako si Juanito Palaes, ang gumawa ng unang hakbang. Magaling! Subalit ang Kapitan General, paano kung hindi siya sumang-ayon na pahindilutan tayo? Edi ano? Edi sa kabila ng mga papel at artikulo na kung saan ay kanilang inilalabas ang mga hangarin na matuto kayo na lumalabas na kayo hinaharangan at ipinagkakait ngayon. Bravo, Nasa gitna muli ng pag-uusap ang mga mag-aaral nang dumating si Makaraig, leader ng kilusan. Makisig, mayaman at maganda ang pag-uugali na may dalang magandang Magandang gabi, Makaraig. Nang, bigyan mo sila ng mainom. Saktong-sakto na kami. Salamat. Salamat. Sige, inom lang kayo. Salamat. Kaninang umaga ay nakipagkita ko kay Padre Irene. Nabanggit niya sa akin ang pinag-usapan nila sa Los Baños. Ipinagtanggol niya ang ating mga hangarin. Ngunit lahat daw sila ay tutol tulad ni Padre Sibila, Padre Fernandez, Padre Salvi, Kapitan General at si Simon. Ang makalas na si Simon, tumahimik ka. Ngunit sa bandang huli, hinayaan nila ang mga makataas-taasang lupon sa pamahalang primarya upang magdesisyon. Matagal nang hindi kumikilos ang lupon na yon. Yan din ang aking sinabi kay Padre Irene. Ang sabi niya ay si Don Custodio ang magdedesisyon. Mainam ito subalit nasa kamay niya ang ating panukala. Dahil isa siyang sangguni ng lupon na iyon. At kung hindi sumang-ayon si Don Custodio sa ating desisyon, Sinabi ko rin yan kay Padre Irene. Ngunit nailantad na natin ang suliranin ng hamong ito. Sinabi rin niya kung tayo makikipagkaibigan kay Don Custodio, magagawa nating hilingin ang kanyang pagsang-ayon. Sa paanong paraan tayo magkikipagkilala sa kanya? Dalawang paraan ng sinabi ni Padre Irene. Ang hindi isigaro ka? ang mamanala na si Pepay. Tama si Bepay. Ako na mismo ang pupunta sa kanya.
swerte na lamang na kaibigan ko siya. Tignan natin ang ibang paraan. Kasi parang sobrang naman kung abalahin natin ang isang babae, maaari naman natin kausapin si Ginoong Pasta. Ang abogadong tagapayo ni Don Custodio? Kaya nga, si Ginoong Pasta ay isang Pilipino at dati siyang kaklase ng aking tihing. Ang problema lang ay paano natin siya magkumbinsi upang kausapin si Don Custodio na uminib sa atin. Hindi ba't may kalaguyan si Ginoong Pasta na mananahi? Wala na bang ibang paraan kundi gamitin ang kanilang mga kagalug... Huwag ka na ngang Marte, isipin mo na labang ang hakbang na manalo sa adikhain. Ako ang babae na si Matia. Hindi naman siguro masama na gawin natin ito sa matapat na paraan. Ako kakausap kay Ginoong Pasta. Kung hindi ko ito makamit, saka natin gawin ang mga ninanais nyo. Tama si Isagani. Hintayin na lamang natin ang pagkikipag-usap niya kay Ginoong Pasta. Sumang-ayon ang lahat sa gustong mangyari ni Isagani at napagkasunduan na siya ang kakausap kay Ginoong Pasta sa araw na iyon.